Okay na. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ngayon ay pang 38 araw ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa pagdadala niya sa atin dito sa Panambahan upang mapanariwa sa atin yung kanyang tapos na gawa at para luwalhatiin yung kanyang paghahari ngayon sa trono ng kapangyarihan at ng kaluwalhatian. Sa ngayong umaga, brethren, ang ating devotional ay patungkol sa usapin ng kamatayan at magpo-focus yung ating devotional sa tinuturo ng scripture about sa kahangalan ng hindi paghahanda para sa kamatayan. Sige, bago tayo magsimula, hayaan niyo ako na manalangin, samahan niyo po ako sa panalangin. Amang dakila, salamat po sa araw na ito, sa araw ng Panambahan. Tunay na nakakapagod yung mga gawain, ngunit alam namin na ito ang aming kapahingahan at ang aming kalakasan ay sa iyo. Tulungan mo kami na magkaroon ng pagtingin na higit sa aming mga pinagdaraanan sa buhay, bagkus ang aming mga pinagdaraanan ay diktahan kung ano ang kasukdulan ng eternidad. Tulungan mo kami na magkaroon ng eternal na pananaw sa mga bagay na ito, ang kapatiran, ang iglesia, at ang individual na mananampalataya. Ngayon nga sa aming pag-aaral, ay tulungan niyo kami na makita ang katotohanan mo sa pamamagitan ng isang ginamit mo na minister na si Edward Pierce sa kanyang libro. Bigyan mo kami ng kalinawan sa kanyang mga itinuro sa kahangalan sa hindi pagpeprepara sa kamatayan. Nawa ang pangalan mo ang siyang maitaas higit sa lahat. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ni Kristo. Amen. Ayan. So, ngayon po, aanyayahan ko kayo na makipagbukas sa akin sa scripture. Pakibukas po ang inyong mga Bible sa Deuteronomy chapter 32. Verses 28 to 29. Deuteronomy 32, 28 to 29. Hayaan niyo po akong basahin ito so we can English. This is the word of God. For they are a nation void of counsel, and there is no understanding in them. If they were wise, they would understand this. They would discern their latter end. Salamat sa salita ng Diyos. So, yung ating pong binasa ay nanggaling sa Deuteronomy, isa sa mga unang limang libro ng Scripture. According doon sa commentary ni Matthew Henry about dito sa passage na binasa natin, sabi ni Matthew Henry, "The Lord will never disgrace the throne of His glory. It is great wisdom and will help much to the return of sinners to God." Papaano daw sila babalik sa Diyos? Ano dapat yung kanilang pag-isipan? Ano daw yung great wisdom? Sabi ni Matthew Henry, they should seriously consider their latter end, their future state, ang kanilang kahahantungan pagdating ng kanilang kamatayan or doon sa panahon na sila ay papasok na sa panahon ng eternidad. When sinners sabi ni Matthew Henry ulit, deem themselves most secure, they suddenly fall into destruction, and God's time to appear for the deliverance of His people is when things are at worst with them. But those who trust any rock but God will find it fail them when they most need it. So ang ganda nung sinabi ni Matthew Henry kasi pinapakita dito doon sa teksto kasi pinakita doon yung Israel ay nagsasawalang bahala na sa kanilang Diyos, sa kanilang tipanan. So patuloy sila na lumalago sa kasalanan, nagkakaroon sila ng mga
pagsamba sa iba't ibang mga Diyos-Diyosan kasi nung panahon nila Moses, yung kanilang rehiyon ay puno ng polytheism. So iba't iba yung mga Diyos na sinasamba. At kung maaalala ninyo doon sa mga unang libro pa, doon sa Exodus, pinakita doon na ang mga Israelita ay madalas talaga silang nagfo-fall sa sin of idolatry. So, isang example nga nun is yung mismong sa harapan ng Diyos, sila ay gumawa ng golden or ginintoang Diyos-Diyosan, yung calf na tinatawag. So, habang yung Diyos ay nasa itaas ng bundok, kitang-kita yung presensya niya sa mga ulap, kasama si Moses doon sa Sinai, sila naman ay nag-usap-usap kasama yung kanilang kumbaga, high priest na si Aaron. Sabi nila, gumawa tayo ng Diyos-Diyosan. So, ang sinaturo dito sa ating passage is, it is great wisdom to consider these sins, where these sins will lead us. Sabi doon, it is wisdom to consider yung ating kahahantungan. So, ang point natin dyan is, it is of great wisdom to consider death and matters of our soul. It is of the highest form of folly. Ito yung pinaka-tuktok ng kahangalan kung hindi natin bibigyan ng pansin at bibigyang importansya yung ating kahahantungan sa bandang dulo. So, meron tayong mga naririnig na mga rhetorical question, especially sa panahon natin. Sinasabi ng mga tao, lalo na usong-uso ngayon yung usapin ng depression at suicide. Sabi ng ibang mga nihilistic, yung mga tao na wala ng pag-asa sa buhay, sabi nila, if death, kung ang kamatayan daw ay ang katapusan ng lahat, bakit hindi na lang ako magpakamatay? Ito yung dictum or ito yung ideya na pumapasok sa mga kabataan ngayon na sobrang lulong sa kalungkutan. Alam naman natin na ang kanilang kalungkutan ay, of course, nagmumula ito sa kasalanan. Ito pa rin ay nagmumula sa kasalanan. Sinasasabi nila ito sapagkat ang popular na paniniwala sa ating society ay ang kamatayan ay ang katapusan na ng lahat. So, yun yung tinatawag nila na oblivion. Kumbaga, sa mga anime, kung napapanood ninyo yun, pag namatay yung mga parang mga powerful na mga karakter, ang nangyayari daw ay mawawala na lang sila. Magva-vanish para na lang daw silang abo. Pero alam natin na sa katotohanan ng kasulatan, ang itinuturo sa atin pagkatapos ng kamatayan ay hindi oblivion. Ang kahahantungan natin ay dalawang lugar lamang. Either kasama natin ang Diyos, pinupuri natin siya, or kasama natin ang ibang mga makasalanan habang tayo ay pinaparusahan ng Diyos. So either mararanasan natin yung biyaya ng Diyos, yung presensya niya, or tayo ay mararanasan natin yung nagngangalit niyang presensya doon sa kabilang dako. So ang better natin na dapat itanong bilang tayo mga Kristiyano, hindi lang tayo mga individual na dumadaan sa panahon at namamatay. Tayo mga Kristiyano, tayo ay tinawag ng Diyos sa kaligtasan. Ang dapat na tanong natin ay ganito: since death is final, and after it is judgment, according to Hebrews 9:27, why not prepare for it while we can? So, we need to reflect, brethren, dahil ang kamatayan ay final. And pagkatapos nun ay ang paghuhukom. Bakit hindi tayo magprepara habang tayo ay may kakayahan pang magprepara? Ito rin ay pagtawag sa mga hindi pa mananampalataya. Bakit mo i-disregard yung pagtawag sa iyo sa pag-asa sa kabila ng kamatayan? So dito pumapasok yung itinuturo ni Edward Pierce, yung pinagkuhaan ko ng aking lesson or devotional. Si Edward Pierce ay isang Puritan, gumawa siya ng libro na ang pangalan ay Death, a Preparation for Death.
So maganda siya na basa-basahin kasi binibigyan tayo ng reflection nun. So recommended ko siya sa inyo. Pero nag-focus ako doon sa part kung saan tinuturo niya na ang hindi pag-prepare para sa kamatayan ay kahangalan. Papaano naging kahangalan iyon? Una, sabi ni Edward Pierce, it is a truth in life, in science, and in the scripture na merong itinakdang panahon kung kailan tayo ay mamamatay. Sabi sa Ecclesiastes 3 verse 2, simula sa verse 1, to everything there is a season and a time for every purpose under heaven, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot. So hindi lingid sa kaalaman natin na isa-isa tayong, unti-unti tayong tumatanda at sa katandaan natin ay consequence nito ay paghina ng ating mga pangangatawan at sa paghina ng ating mga pangangatawan tayo ay dadating sa panahon na itinakda ng ating kamatayan. Lahat tayo ay mamamatay. Hindi natin alam kung kailan mangyayari iyon. Maaring mamaya, maaring mamayang gabi, maaring bukas, maaring sa sunod na linggo, or pwede mong sabihin, healthy naman ako. Pero, kapatid, marami ding mga, according sa history at according sa records sa statistics, kahit anong klaseng pag-aalaga sa katawan ng ginagawa mo, talagang ikaw ay hahantong sa kamatayan. Ang pag-exercise at ang pangangalaga sa katawan ay maganda. Ngunit, kahit anong prepara natin ay hindi natin matatakasan ang kasukdulan ng kamatayan. Hindi natin alam yon. Kaya nga meron tayong tinatawag na mga aksidente. Hindi ito mabigat na bagay sa ibang tao. Bakit? Kasi sa ibang tao, ang tingin nila sa kamatayan ay parang natural lang. Pero kapag nakita na nila ang kamatayan, harap-harapan nila, doon na natin marirealize kung ano ang kamatayan. Naalala ko sa aking experience, nung yung aking lolo ay naghihingalo. Nagsasalita siya, pero hindi na niya maisambit yung mga salita. Lalo, Bisaya siya, hindi ko maintindihan yung sinasabi niya. Pero alam ko na sinasambit niya ay, sa huling mga panahon niya, naririnig ko sa kanya yung salitang Diyos, yung Ginoo. Yung Ginoo kasi yun, sa Bisaya, yun ay Diyos. Ginoo, tapos sinasabi ng lolo ko yung iglesia daw. Gusto daw niyang pumunta ng iglesia. Nung panahon na siya ay namatay, nandun ako sa harapan niya at sinusubukan ko siyang buhayin. Sinisi-CPR ko yung kaniyang dibdib, pero dumating talaga sa punto na hindi na siya humihinga. So, madaling makipag-usap patungkol sa kamatayan, madaling mag-isip kasi nakikita natin yun sa balita. Parang ang tawag doon ay desensitize na tayo. Kumbaga, numb na tayo doon sa, okay, may namamatay. Pero isipin mo, kapatid, kaibigan, papaano kung yung pinakamalapit sa iyo ang namatay? Saka mo palang ba iisipin ang kakahantungan mo pagkatapos ng kamatayan? Nakakita rin ako one time ng mga motorista na basag yung ulo, duguan. Sa tuwing napupunta ako sa ospital, merong mga pagkakataon na may dumadating bigla ng ambulansya. Tapos, sinusubukan nilang i-revive pagkabukas ng ambulansya. Pero kahit anong subok nila ng pagre-revive, namamatay. Ngayon, kaibigan, kapatid, alam ba talaga natin yung ibig sabihin na tayo ay inappoint ng Diyos sa partikular na panahon para tayo ay mamatay? In our busyness, do we still consider death? Diba? Sobrang busy ng ating panahon sa ngayon na mistulang ang pagtingin natin sa buhay ay talagang araw-araw paulit-ulit na lang. Pero sabi ng Ecclesiastes, there is a time to be born and there is a time to die.
Have you considered your death, brethren? And when that happens, where will you go? Sabi ni Edward Pierce sa kanyang libro, death has no compassion for poverty. Neither does it reverence greatness. It spares no gender, no manner, no age, only it seemed to come in at the gate upon old men, but craftily it steals upon young ones. Death doesn't consider your wealth. Death doesn't consider your status. Death doesn't consider your gender. Death doesn't consider your opinion. Death doesn't consider any facts. There is only one fact that remains when we are dying. And when we face death, where will we go? So, brethren, consider death, because it shall surely come. Pangalawang point dun sa sinabi ni Edward Pierce sa kanyang libro, every step we take is a step towards death and the grave. According sa Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hand finds to do, do it with your might. For there is no work or thought or knowledge or wisdom in Sheol to which you are going. Sa observation ni Solomon dito sa Ecclesiastes, his whole life na reflect ni Solomon that nothing else, ang kanyang buhay is nothing else but a journey towards death and grave. Isipin mo yon, na naisip mo na ba yun, kaibigan? Pinanganak ka para mamatay. Normal yun, di ba? Na nangyayari. Pinanganak ka, tapos mamamatay ka. Parang, kung iisipin natin nakakalungkot, kung magre-reflect tayo nakakalungkot. Pero sa katotohanan nito, totoo siya. Pinanganak ka, naranasan mo ang buhay, mamamatay ka. So every step that you make, no matter what it is, gusto mong iligtas sa mundo sa global warming, gusto mong ipaglaban ang karapatan ng kababaihan, gusto mong ipaglaban ang karapatan ng ganitong partikular na tribo, gusto mong maging politiko, iligtas ang bansang Pilipinas, gusto mong magsalita sa harapan ng pulpito, gusto mong mangumbinsi ng tao sa mga importanteng bagay na akala mo importante rin para sa kanila, lahat ng yan, lahat ng gawa, lahat ng hakbang patungo sa kamatayan. There is a man I know, not personally, pero sa balita, siya sa mga pinakamayaman tao sa buong mundo. Tapos ang kanyang goal daw ay to become immortal. Papaano yon? Hindi siya gumawa ng elixir at ginawa niyang parang isang alchemist siya na a-attain niya yung immortality. Hindi ganun. Ginawa niya science. Kinausap niya yung mga top na mga scientists with regards sa biology at saka sa paggamot sa katawan. Tapos, lahat ng perang na nakinita niya, ginagamit niya ngayon para sa pagpapahaba ng kanyang buhay. So, successful siya ngayon na nagpa-opera siya at ginagawa niya yung mga modern technological na mga devices na parang nilalagay sa ref kapag gabi, yung cryogenic na sleep na ginagawa niya, gabi-gabi niya ginagawa, tapos kung ano-ano yung mga ini-inject sa kanya ng mga gamot. Ngayon, siya ay 40 coming to 50 years old, tapos yung katawan niya ay parang 20 or 30 years old. Sabi niya, successful. But brethren, no matter what kind of prevention we do, no matter how articulate our plans for immortality, whatever step that person or we do or take, we shall surely come to the gates of death. Every step we take, no matter kung gusto mo man o hindi, pupunta ka doon sa direksyon ng kamatayan. The scripture said so, and it shall be. We will die. Death will approach us. So, ang challenge dito is think often of the speediness and brevity of life and contemplate this question, friends. How soon may one or another or all of us be among the dead? How soon may death approach us? Mapabata ka o matanda, how soon will death approach you?
Hindi pa ako mamatay. Lakas pa ako eh. Look at Stalin. Look at Hitler. Look at FPJ. Ba, ang lakas niya nung eleksyon? Nung dinaya siya, namatay siya. Na heart attack bigla. Sino mag-aakala na so sobrang lakas nitong tao na to sa pangangatawan biglang namatay dahil dinaya sa eleksyon? Inatake sa puso. Yung mga nagmomotor sa Marilaki, sobrang gagara ng mga motor, ang gaganda ng mga pananamit, kompleto sa gear. Sino mag-aakala na ikaw ay going sa pagiging milyonaryo tapos namatay ka bigla? So think often of death, brethren, and where it will lead you. Pangatlo, sabi ni Edward Pierce, God's mercy has spared us so long and still does spare us to set things right, to make all ready for a dying hour. Sabi sa Romans 2 verse 4, do you presume on the riches of God's kindness and forbearance and patience, not knowing that God's kindness is meant to lead you to repentance? Bakit ka pa buhay ngayon? Natanong mo na ba yan sa sarili mo, ba't ka pa buhay ngayon? Ba't di na lang ako mamatay? Ba't ka pa buhay? Kasi yan ay kabutihan ng Diyos para sa iyo, para ikaw ay humingi ng kapatawaran at manampalataya ka sa Kanya. Kristiyano, mananampalataya na ako eh. So pwede na ako mamatay. To the celestial kingdom. Is it true, brother, sister, that you're going there? Have you considered your secret sins? Have you considered your unknowing sins? Yung mga kasalanan na akala mo hindi kasalanan. Yung mga kasalanang alam mong tinatago mo na kasalanan. Yung mga kasalanang nasa isip mo lang. We are not anymore in the Old Testament that we are judged by the actions. Yes, we are judged by the actions, but ultimately, Christ said, if you thought bad of a brother, you're already a murderer. Have you repented of that, brother, sister? This is why you are alive today, and that is the gospel for the living. You're alive today because God is merciful, so repent. Come to His throne, accept the mercy of God, and praise Him for this salvation. And walk in holiness. We are alive because God is merciful, that He doesn't kill us in the time that we have committed sin. Isipin mo, nung nag-commit ka ng kasalanan, ba't di ka pa pinatay ng Diyos? Naalala niyo si Ananias at si Sapphira sa Acts? Hindi, nagsinungaling sila kay Pedro na, ay, ito lang yung kayamanan namin. Huwag niyo ko sanang isipin na ganun yung tinuturo namin sa church na kinukuha namin yung kayamanan. Hindi. Sa scripture yon. Kasi sa kanila, ang communal life is lahat ng kayamanan nila, ibebenta nila, pagsasama-samahin yung yaman sa iglesia. Ngayon, hindi na natin pa-practice yun kasi nire-respeto natin yung property rights. Pero, nagsinungaling sila sa kongregasyon at kay Pedro. Hindi ba? Pagkatapos, anong ginawa sa kanila habang sila ay nakikinig sa sermon? Pinatay sila habang sila ay nakaupo. Sipin mo, ba't di ka pa pinatay ng Diyos nung gumawa ka ng kasalanan sa Kanya? Tapos sabi mo, okay lang yan. God is merciful. He will surely forgive me. Yes, if you repent. But did you repent? Christian na ako eh. I cannot lose my salvation. Is it true? The scripture also says, the one who will be saved are the ones who will persevere. The proof of perseverance is the continuous repentance. If you were caught in the act, kumbaga, wala kang huli, bang, investigador, huli ka, camera, picture, post sa social media, di ba? Public trial na.
Naisip mo ba na ang Diyos nakatingin sa iyo palagi? Di ba, pinagmayabang natin, God is with us. But do we understand that God is really with us? It is as if God is facing us today. Him looking at me, teaching today. And whatever I say, I will be judged. And hindi lang sa akin totoo yun, sa inyo rin, kapatid, kaibigan. Whatever you have done, whatever you're doing today, whatever you're thinking right now, God is with you. Emmanuel. That's the very essence of that. It's positive because God came and saved us. Ang negative na part doon, di ka na pwede magkasala. Pero kapag nagkasala ka, ang pangako ng Diyos, babalik tayo sa second point, is His mercy. You can come to Him and repent. How soon, again, brethren, let me repeat the question. How soon may one or another or all of us be among the dead? How soon may death approach us? Third, fourth pala, are you sure na yung mga trabaho mo at yung mga privileges na meron ka sa buhay, according kay Edward Pierce, will last and be enjoyed by you? Yung fourth point, sabi ni Edward Pierce, are you sure that those helps and advantages from your work and from your riches, which you enjoy today in your work or in your life, will always last and be enjoyed by you? So tingin mo, tatagal yan? Yun yung tanong ni Edward Pierce. Hanggang kailan ang pagkaubos niya? Hanggang kailan niya? How long, friends, let me ask you this. How long can we sustain our work? 40, 50, 60, 70 years old. Sa Japan, pwede magtrabaho kahit senior. 70 years old, meron. Sa Pilipinas, pwede mo lang gawin yun kung politiko ka. Duterte, 70 years old. Juan Ponce Enrile, kailan nag-retire? 90 years old na siya, na halos yata na 80 years old. Pag ikaw ay trabahante ka, hanggang kailan ka lang? Minsan nga, di ka na pinagre-retire eh. Tiyatanggal ka na lang. Kasi ang laki na ng sahod mo, annual, may increase ka. Sabi ng kumpanya, tatanggalin ko na to. Laki na ng sahod nito, wala naman ng masyadong pakinabang to. Now, let me ask you, hanggang kailan tayo mag-i-enjoy sa kayamanan na nakukuha natin sa mga trabaho natin? We don't discredit our jobs. It's our calling. It's our vocation to God. It's our duty to be responsible and to be workers, honorable workers for God. However, how long will your work last? Often, ito pa yung nagiging sanhi ng paglabag natin sa Diyos. Ito pa yung nagiging sanhi ng parang dinidisregard na natin lahat. I'm just focused with this one. Para tayong kabayo. Yung trabaho natin, yung naging takip sa mata natin, tapos yun na lang yung focus natin. But do you know that whatever job you have, it will lead you to that pit? There is an end to work. Your body cannot work 12 hours a day. Maybe you can, kasi mahal mo yung trabaho mo, but your body will soon retire. Mga estudyante nga nagre-reklamo eh, dami assignment. Paano pa kaya tayo na tumatanda, mas bumibigat yung gawain? Hanggang kailan natin ma-enjoy yung ating kayamanan, kaibigan, kapatid? How long can the blessings from our work last and be used for our convenience? Suppose, how long will all of these be gone? Gaano kabilis mawawala yung kayamanan na meron tayo? Isang pitik lang. Kayang mawala yan ng biglaan. Yung mga milyonaryo nga eh, kahit anong paggamot nila sa utak nila or sa mga cancer na meron sila, naghihirap. Paano pa kaya tayong mahirap? Hindi ko naman din discriminate, but we need to consider this. Riches doesn't matter, death will come. Hindi Panginoon ang kayamanan. Hindi Panginoon ang trabaho. Ginagawa ng mga Pharaoh sa sobrang pagmamahal nila sa mga pag-aari nila.
sa kanilang mga tomb or sa kanilang puntod, yung mismong casket nila, yung kanilang libingan, nandoon yung kayamanan nila. Meron pang kultura na kapag namatay yung mayaman, sinasama yung asawa sa kamatayan kahit buhay pa. Sa Egypt din yun. India, ganun ang ginagawa. Kasi pag-aari daw niya yun. That urge, that desire. But that's sin, right? How soon will the reproofs, correction, counsel, encouragement, and holy example of your friends, ministers, and relations be drawn from you? Di ko muna susundin si pastor. Di ko muna susundin yung sinasabi ng scripture. Kasi, buhay pa naman ako eh. Are you sure that you're gonna be alive at the very next second? Gaano natin katagal papatigasin ng ating mga puso sa pagtawag na merong kamatayan at merong kahahantungan ng hindi nagsisisi bago sila mamatay? How soon may the word and ordinances of God, this Lord's Day, the table later, the reading of the word, the preaching of the word, the ministering of one another in this communal society, which we call church, how soon can we enjoy those? And how long are you gonna neglect it? How long or how soon will those be withdrawn from you? God is sovereign. He can lead you to sin. But He's not the author of sin. Why? Because you are a sinner. He will withdraw Himself from you and you will go down to becoming the sinner that you are. And God is just with that. Because you sin on your own. So on challenge, may we start valuing the ministry of the Word more, the Holy Council and fellowships, the ordinances before it is too late. Christ shall surely come, and in His coming may we never hear from Him yung Luke 19:43. If only you had known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Sabi sa Luke again, if only you had known on this day what would bring you peace, but now it is hidden from your eyes. Consider. Number 5, maaaring sinasabi natin sa sarili natin, sa sunod na ako mag-iisip aba tungkol sa kahahantungan ko sa kamatayan. Kasi, madali lang naman yun eh. Repent lang, and then voila. Christian, saved, kaligtasan, ebanghelyo, Panginoon, beatific vision, dami pang theology sinasabi. But, friends and brethren, is it true? Sabi ni Edward Pierce, is it an easy matter? Do you consider it easy to set things right in your souls, to make all things ready for a dying hour? Sabi ng estudyante ko, sir, sa sunod ko na gagawin yung assignment. Kayang-kaya ko naman yun, dali-dali lang yan eh. Sabi ko, alam mo kung paano ko nalamang hindi mo gagawin yan sa sinasabi mong panahon? Sabi niyo, grabe ka naman sir. Mga bata, typical. Sabi ko, kasi ngayon nga hindi mo in-urge yung sarili mong gawin yan. What is my assurance that you will do it on the day that you said it? Kung sa ngayon, hindi mo kayang gawin na wala ka pang kinocommit sa sarili mo, yung regular lang na panahon, paano ako masisigurado na biglang in a snap of a finger, biglang, okay, trabaho, gagawin ko tong assignment ko? Now, is it not true to us, brethren, friends? Is it an easy matter to be saved? Madali ba yun? Nakakatuwa yung resurgence ng Reformation ngayon. The salvation that we have is by grace through faith in Christ for the glory of God, soli Deo Gloria. Lahat na lang ng 5 sola nababanggit. Ganda. Pero, ang tanong, 5 sola ka, nagrepent ka ba?
Do you consider it easy? This sin is now being shrouded with this theology. Daming theology. Pero yung sin niya, hindi niya ma-address. Alam mo anong sasabihin sa atin ng Diyos? Yung mga ganon sa dulo. Pagdating ni Kristo sa kanyang kaluwalhatian sa lupa, sasabihin mo sa kanya, Lord, Lord, have I not preached your word? Have I not healed? Have I not ministered to your people? And the Lord will say, depart from me, you worker of iniquity. Consider mo ngayon, yung panahon mo ngayon, kapatid, gaano ka-disorder yung mga bagay sa iyo and how utterly unready you are for a dying hour. Consider mo ulit yung bigat, yung gravity of the things that are required for you to set things right. There is only one way to set things right before we die, to be saved. Is it easy to be saved? Is it just by your decision? Okay, I love Jesus. Consider also the hindrances, yung obstacles, yung difficulty and opposition that you will meet in pursuing to prepare for death. So ang point natin, if you shall engage in earnest work of your soul today, and this is a proof that you are here in the Lord's day, that is an earnest work for your soul. Your help will be far greater than your obstacles if you will just do something. Kadalasan kasi yun yung problema sa self-pity. Diyo, paano ko maliligtas? Nagkasala ulit ako. Wala akong kapahingahan sa kasalanan ko. Just do something. And the help will come. Anong tawag sa banal na spirito? The comforter, the helper. Do we trust God? If we trust God, we will entrust Him our lives and our fortune in death. God and Christ and the Spirit will be with you. Therefore, friends, be encouraged to work on your soul. Hindi Arminian yun. Christian yun. Magtrabaho ka para sa kapakinabangan ng kaluluwa mo at para sa kahahantungan ng kaluluwa mo. Number 6, last, how terrible will death be to us and what a dreadful change will it make with you in case na nineglect mo yung unang 5 binanggit na Edward Pierce. Sabi niya, kung di pa rin nagbibigay ng reflection sa iyo yung unang 5, eto, pang-6. Consider mo yung mangyayari sa iyo, yung magiging malaking pagbabago na mararanasan mo sa buhay pag namatay ka. May pagbabago pa rin pala pag namatay? Oo. Buhay ka, ngayon patay ka na. Unang pagbabago. Sabi ni Edward Pierce, for those who neglect preparation for death, death shall be the most terrible when time comes to conflict them with it. Death to an unready soul, what will it be? Sabi ni Edward Pierce ulit, ang kamatayan daw para sa isang hindi preparadong individual, ano ang mangyayari sa kanya? Ano ang kasukdulan nun? Eto, bibigyan ko kayo ng changes. Here's what's gonna happen. You live, first change, now you're dead. And there is no salvation in hell. Nandun ka na nga, yun na yung final. Nandun na tayo. Bakit sabi sa Apostle Creed, Christ descended to hell and He saved? Diba? Ibang usapan yan. Ang usapan ngayon is yung responsibilidad mo bilang tao sa harapan ng Diyos. Unang pagbabago, kapag tayo ay namatay, buhay tayo, ngayon patay na. Pangalawang pagbabago, yung ating environment, earth, fire. Light, darkness. Pleasure, pain.
offers of salvation, repentance, call to repentance, the ministry of the word, the holy fellowships, the holy councils. Pag namatay ka, revelation of God's wrath. The revelations of grace nung buhay ka. Now, when you are unready, ito ang kahahantungan natin. Revelation of God's wrath. Bakit daw nakakatakot ang impyerno? Sabi nung isang minister na nakausap ko sa isang apologetics conference, sabi niya, I believe that hell is, Englishero kasi, galing ibang bansa. Sabi niya, I believe that hell is just, wala daw presence ng Diyos doon. God is not just present there. It's just total darkness. Basic Christianity 101. Bakit masama? Bakit nakakatakot ang impyerno? Hindi dahil si Satanas ay nandun. At siya yung parang nakikita nyo sa pelikula na, parusahan mo, tusukin mo yan, ampasin mo ng kadena. Hindi. Nakakatakot yun kasi andun ang Diyos. Akala ko holy yung Diyos. Hindi siya pwede doon. God is holy in His anger. Do you believe that God is holy? Then He must be angry. And with His anger is wrath. Hell is scary because God is there. And He reveals to you His wrath. Sipin mo ulit, huling pagbabago. Habang buhay ka, meron ka pang fair possibility of becoming fully saved. Accepting yung kalaliman ng Ebanghelyo, accept yung pagpupuri sa Diyos. Pero kung tayo ay hindi nagprepara para sa ating kamatayan, from hope of salvation, now despair. Nade-depress ka ngayon, malungkot ka. Pagdating natin doon sa kabilang dako, kung hindi tayo nagpe-prepara para sa ating kaluluwa, mas masaklap na depression ang ating kahahantungan. Now, it's not guilt-tripping. The message is this: you're depressed, come to Christ. He saves. You're sad, come to Christ. He saves. Wala kang pag-asa, you're hopeless, come to Christ. He saves. Work on your soul. Ang huling challenge natin, when death comes to you, brethren, what will you do? And let me end with this verse. Samahan niyo ko sa John, sa libro ng Juan, chapter 5, verse 24. Let me end with this verse in the scripture. Let me read it. This is the word of God. Truly, truly, I say to you, Christ is speaking here. Whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. The only answer for death, friends, is Christ. Christ is life. You only need to look to Him. And with that gaze, when you see Christ, you will work. Trust Christ for your death. Let's pray. Father, thank you for today, for the blessing of your word, and for this devotional. Thank you for setting us in this time to prepare for our worship. Salamat sa kapakipakinabang na mensahe na ito sa aming devotion, sapagkat ang araw ng Panginoon ay hindi patungkol sa kamatayan mo lang. Patungkol ito sa kamatayan mo, sa buhay mo, at sa muli mong pagkabuhay, at sa paghahari mo higit sa lahat sa panahon namin. Tulungan mo kami na ang aming mga natutunan sa librong itinuturo ni Edward Pierce sa Preparation for Death ay magsilbing
aming pundasyon sa kagalakan na aming tatanggapin sa iyong panambahan. Tulungan mo kami rin na maging seryoso sa usapin ng kamatayan. Huwag namin itong gawing biro-biro. Huwag mo kaming hayaan sa aming mga kasalanan at nawa sa panahon na kami ay nagkakasala, bigyan mo kami ng puso na handang yumuko at manalangin at humingi ng kapatawaran sa iyo. Ang kaligtasan ay sa iyo lang, ang buhay ay sa iyo lang, ang kaluwalhatian ay sa iyo lang. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng aming Trinidad na Diyos, Ama, Anak at Espiritu. Amen.